Ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, hindi yan damdamin, hindi yan pabugso-bugso ng damdamin. True love, ang tunay na pagmamahal at pag-ibig ay number one, may pag-iisip. That's why you should love the Lord your God with your mind, with all your mind. Ang tunay na pag-ibig ay may pag-iisip. Mayroong kalooban. Ang tunay na pagmamahal ay mayroong kalooban. Hindi yung nasa pilitan ka. Talagang kalooban mo. Ang tunay na pagmamahal ay mayroong puso. Ang tunay na pagmamahal at pag-ibig ay mayroong buhay. Bishop, wala naman yan sa Bible. Well, the Bible said, you love your God with all your soul. Ano ibig sabihin yan? Love God with all your soul. Remember, the soul is the vital principle of life. Ang taong walang kaluluwa, walang buhay yan. Because the vital principle of life is the soul. That's why if you're going to love God with all your soul, dapat yung pag-ibig mo sa Diyos ay buhay, hindi patay. Amen? Ang tunay na pagmamahal ay may pag-iisip. Iniisip mo yan. May nakwento nga sa akin, yung isang lalaki, kasama niya yung barkada niya, nagiinuman sila, kumakanta siya. Ito yung kwento sa akin ng kaibigan ko. Nung kumakanta siya, sabi niya, nang ibigin kita, lasing lamang ako. Pumasok yung asawa niya at hinampas siya ng pitsil. Ay sugat yung naninat, anang dahi, hinampak at pitsil to eh. Kinanta niya, nang ibigin kita, lasing lamang ako. Kasi ang tunay na pag-ibig, pinag-iisipan. Amen, you think. If you're going to love, then you think about it. Hindi yung nalasing ka lang, tapos nagpakasal ka. Hindi ka nag-isip. Pinag-iisipan po yan. Ang tunay na pag-ibig ay may kalooban. Will. There's a will. It's not a feeling. True love is a decision. Amen? May pumunta sa akin one time, isang babae, umiiyak siya. Sabi niya, Father, magko-confess ako. Sabi ko, bakit? Napapagod na ako sa pag-aalaga sa nanay ko. Sabi ko, bakit? Ano nangyari sa nanay mo? May Alzheimer na po. So tuwing makakalabas yung nanay niya, pagbalik ng nanay niya, ang dungis-dungis. Humihiga doon sa kanal. Yung nanay niya humihiga sa kanal. Tapos uuwi ng bahay. So sabi niya, naiinis na ako, Father. Umiiyak ako habang pinapaliguan ko yung nanay ko. Sabi ko, ilang taon na ang nanay mo? Sabi niya, 80 plus. Ilang taong ka na nag-aalaga sa kanya? Ay naku, Father, 30 years na, hindi na nga ako nag-asawa. And sabi niya, magko-confess ako. Sabi ko, ano i-confess mo? Father, kino-confess ko, napapagod na ako. Sabi ko, alam mo, hindi kasalanan niya napagod ka. You have been taking care of your mother for 40 years. All your life, inalagaan mo yung nanay mo. Tuwing nagdudumi, hinuhugasan mo. Tuwing nagkakalat, huhugasan mo. Kahit na hindi ka na maalala ng nanay mo, ang kulit-kulit na ng nanay niya, hindi niya tinataas yung boses niya sa nanay niya. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, ang tawag ko dyan, hindi kasalanan. I call that love. Yan ang pag-ibig. Yan ang pagmamahal sa magulang. Naiiyak ka, napapagod ka, tao ka rin. Pero hindi ka humihinto sa pag-aalaga sa magulang mo. Dahil yan ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang desisyon. May kalooban yan. Amen? Nakuha nyo ba?
Ba't ang tahimik nyo? Okay, nagmamadali na yata kayo. Sige, tapusin na natin. Okay? And so these are the things we need to love God with all our heart. That's why mga kapatid, lahat ng ginagawa natin sa buhay, dapat iugat natin yan sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Always root the things that you're doing, put it in the foundation of God's love always. Because you're not doing the right thing only, you are doing it for the right reason. Kaya pag nag-feeding tayo, sabi ko, kung ang dala nyo pagkain lang, wala namang pag-ibig, wag na kayo mag-feeding, ibigay nyo na lang sa DSWD yan. Because if we're going to go out on mission and we're going to feed the world, the only difference between an organization and DSW with the church, we go out with the love of Christ in our hearts. Ginagawa natin yan dahil mahal natin una ang Diyos. And secondly, sabi niya, kung mahal mo ang Diyos, automatic, mamahalin mo ang kapwa mo. Hindi ko masukat ang pag-ibig mo sa Diyos. Hindi ko masukat talaga. I will be meeting with the children, teachers. Pagkatapos ng misa, magmi-meeting ako sa teachers because for the life formation of the children, there are 4 pillars na dapat talagang ma-establish natin sa buhay ng mga bata. Number one is community. And in community, kasamang family, your children need to relate with family and community. Amen? That's number 1. Secondly, ministry. The children should be inclined to serve God by serving others. And the third pillar for the formation, life formation of everyone, not only the children, is spiritual. They need to pray. They need to cultivate their relationship with God. And third, academics. Amen? Nag-aaral at natututo yung mga bata. Hindi ko masukat yung community. Hindi ko masukat. Kasi may mga bata, may mga tao, ang galing-galing sa simbahan, di ba? Ang bait-bait sa simbahan. Tapos, buong araw nasa simbahan. Sabi ko, nandito ka pa, hindi ka pa umuwi. Ayoko umuwi. Tayo mo umuwi. Umuwi ka na. Sarado ng simbahan, umuwi ka na. Ay, sabi ng anak, Father, wag mong pauwi si nanay. Bakit? Pag uwi dito, magmumura yan. Ha? Tagal-tagal mo na. Tatagal-tagal mo na naglalakad kasama si Kristo. Nagmumura ka pa rin sa bahay. Okay? Kaya pag ganyan, pag nagmumura ka at inaaway mo yung mga tao sa bahay, mukhang mayroong hindi tama sa sinasabi mo. Merong mali yung katotohanan ng buhay mo. There's something wrong with the truth about your life. Okay? Hindi ko masukat yung community life nyo. Hindi ko rin masukat yung spiritual life. Ang hirap sukatin yung spiritual life. Kasi minsan, nakikita ko sa church, nakapikit ang mata, nakaganyan ang kamay, nakapikit. So akala mo nagdadasal. Balikan mo ng 1 oras, nakapikit pa rin yung mata, nakaganyan. So minsan tinatanong ko, anong yan? Anong problema? Bakit nakapikit ang mata? Baka na-slain ng Holy Spirit. Tapos pag hinawakan mo, biglang gaganyan. Kunyari nagdadasal, yung pala natutulog. Kaya hindi ko masukat kung gaano mo kamahal ang Diyos. Hindi ko masukat how you are growing your spiritual. But the only way I will know that you are growing in these areas, how you love your neighbor, how you love your family. Doon ko tinitingnan. Kahit gaano ka kagaling sa Bible, kahit gaano ka memorize mo yung Bible, titingnan ko yung pamilya mo. Kung
Paano ka nagre-relate sa family mo? How you love your family? You understand what I'm saying? This is very important. The basis of our love for God, we do not know how we really love God. But if you love God, you will love your neighbor as well. Nakikitungo ka sa kapwa mo. And pag sinabi kong nakikitungo sa kapwa mo, saan nag-uumpisa ang pakikitungo sa kapwa? Nag-uumpisa sa bahay. Amen? Minsan ang bait-bait natin sa mga kasama sa church, pero pagdating sa bahay, ang sungit natin. Dapat hindi po ganyan. Amen? Where we are and where God puts us, that is where we practice His love. Ordering your life for the good of others, not yourself. That's narcissistic. You order your life para sa kabutihan ng iba. And finally, may iniwan ng Diyos. No? Nung sinabi ng Diyos yan, love the Lord your God, Christ said that, sabi ng scribe sa kanya, Lord, agree ako, tama ka. That is the great commandment. And this is what Jesus said to him. You know, you are not far from the kingdom of God. Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Or, ibahin natin. Kasi minsan hindi nyo maintindihan pag sinabi kong kaharian. Ang sinasabi ng Diyos sa kanya, hindi ka malayo sa langit. Amen? Nasa pinto ka na ng langit, pero wala ka pa sa loob. But nasa pinto ka na. Because you know these things. You understand these things. You are already close. You are already at the door of heaven. But take note, maraming taong nasa pinto ng langit, hindi pa rin nakapasok. Iba kasi yung nasa pinto ka at yung pumasok ka na. Amen? Bakit hindi pumasok? Ha? Bakit? Hindi kasi sapat ang kaalaman. It is not enough that you know kung hindi naman ito maisa sa buhay. Do you understand what I'm saying? Kaya nung sinabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, love your neighbors yourself, alam na ng mga Hudyo yan. But when Jesus said that, they stopped arguing. Hindi na sila nakipagdebate. Nung sinabi ni Lord yan, bakit? Kasi nakikita sa buhay niya. Amen? Nakikita sa buhay niya. Wala nang nakipagtalo sa kanya. Ganon din sa atin. Amen? We know these things, alam natin to. Pero hanggat hindi natin na isa sa buhay ito, nasa pinto lang tayo ng langit at hindi tayo papasok. Amen. Please stand.